Yes, and mga bro, good morning once again, and this is your bro Romel here in Korea, Hyundai Samho Heavy Industries, and welcome to my vlog. So nandito ako ngayon sa gagawin naming vlog dito. So sa ngayon naghihintay kami kasi nile-level pa siya. At hindi namin pwedeng galawin hanggat hindi pa libilado yung barko. So kumusta kayo mga bro? At ipapakita ko sa inyo ang gagawin ko today. Ito ang tinatawag na shimchari, kung saan ay dugtungan ng mga plate sa barko. Lalagyan natin ng UPs yan, laging tuwid para i-ready na naman para sa mga welder. Ito naman ang tinatawag na T-bar joint. Lagyan natin ng mga tipis yan dito. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung result nya. Yun yung T-bar joint. And then ito yung vertical na kung saan ay mga welder nang bahala dyan. Tapos kami ay tacking lang. So mayroon akong ilang T-bar joint. 1, 2, 3. And then doon sa other side ay tapos na kasi medyo na level na yan doon. Ito naman yung dulo ng T-bar. So vertical din. So kailangan din ito ay level point din ito. So yung gap natin sa baba at saka sa taas ay hindi pareho. So ibig sabihin yung level ay hindi pa tama. So hindi mo siya pwedeng galawin. So mayroon bracket yan dito mamaya. Mayroon siyang bracket. So isa rin to sa mga gagawin mamaya after na ang level. Ito naman yung maiksing maiksing shimchari or dugtungan. So lagyan din ng UPs and ganun din, same procedure para naman sa welding. Nakita nyo naman sa may previous vlog na kung paano nilalagyan ng mga UPs yan dito. Papakita ko rin ang resulta niyan after. So ito, and then yun ang box. Huhulugan din natin yan. So malaki to kasi this is E-block, means takip ng engine. Sa engine room ito. So ito natapos na ng isang Korean. Yan. So ito yung result ng tapos na tinatawag nating T-bar joint. Pero dito natacking na rin yan. So ready na to for welding, pero actually hindi pa tapos lahat eh. Malaki to bro. Malaki tong block na to kasi this is E-block, means engine block. Kung saan ang lahat ng mga block ay babaliktarin. So babaliktarin siya. Tapos ito yung takip ng makina sa loob na ng barko. So hindi pa natatapos. So kailangan siyang maging levelado. Lahat po ng mga block na ginagawa namin mga bro is levelado. So ayan, hanggang doon tayo sa kabila. Hanggang doon tayo sa kabila. Ayan. So malaki to. Ang gagawa rito is 4 kami. Ayan. The same lang. May shimchari din doon na isa. And then yung pitagin ng isa, tapos lahat ito huhulugan to. Ipapakita ko sa inyo kung paano naghuhulugan. So ito isa rin sa mga nakita ko, yan propeller. So yung mga barko dito, 2 propeller ang mga bayan. Yan, napakaganda. So ganito po ang ginagawa namin dito sa loob ng shipyard. I am proud to be a shipbuilder. At meron pang binubuo din dito. Yan, ito naman yung gitna ng barko na. Tapos idudugtong natin. Ayan. So pagkatapos nyan, bumubuo din doon. Tapos dadalhin yun doon sa kabila at doon na siya idudugtong. Ayan. So yan, dugtungan na ng dugtong hanggang sa ulo at saka sa puwet. Sinasabi ko na panghulog namin. Ayan o. Ayan. So parang old style siya, old method na ginagamit nung mga papanahon, pero ngayon medyo ayos na. So yan ang para malaman natin levelado ba yung barko, no? So ganito ang paggamit niyan. So usually kung ano yung sa ibabaw, dapat kung ano yung nandun sa ibabaw, yun, dapat ganito rin yung dito sa ilalim. So halimbawa, yung sa ibabaw niyan is 100, no? 100. So ang tawag yan dito cho. Sa atin hulog, no? 100. Yeah. Hello. Ito dapat dito 100 din yan dito. So ibig sabihin ito plus 10, which is okay na to. Yun lang ang gagawin ko ngayong araw na to.
So sa ngayon, naka-standby lang kami pa kasi hindi pa tapos yung pagluluto. So anyway, thank you for watching and continue to support my Facebook account, which is Romel de la Cruz, and my YouTube channel is Bro Romel Korea. And once again, this is Bro Romel na nagsasabi, loving God, loving people. God bless us all.